Wala kang karapatang maging team leader. Ang nakakagulat na pagkakanulo ng aking pinakamatalik na katrabaho at ang sikretong nagpabago sa buong kumpanya. Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na halos masira ang buong karera ko. 3 taon akong nagtrabaho bilang ordinaryong empleyado sa isang malaking kumpanya. Maaga akong pumapasok, huling umuuwi at madalas pang mag-overtime kahit walang dagdag na bayad. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, magtiis ka lang. Darating din ang panahon mo. Kaya nang tawagin ako ng aming manager isang Lunes ng umaga, hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Nakita ng management ang dedikasyon mo, nakangiting sabi niya. Napalunok ako. Simula sa susunod na buwan, ikaw na ang magiging team leader. Parang tumigil ang mundo. Ako po, nanginginig kong tanong. Tumango siya. Deserve mo iyan. Halos maiyak ako sa tuwa. Paglabas ko ng opisina, agad kong ibinalita sa mga kasamahan ko. Karamihan ay natuwa. Ngunit may isang tao na hindi ngumiti. Si Carlo. Ang taong itinuring kong matalik na kaibigan sa trabaho. 3 taon kaming magkasama. Magkasabay kumain. Magkasabay umuwi. Alam namin ang mga problema ng isa't isa. Ngunit nang marinig niya ang balita, malamig lang ang tingin niya. Congratulations. Ngunit may kakaiba sa tono niya. Parang may tinatagong galit. Hindi ko iyon pinansin. Akala ko pagod lang siya. Mali ako. Doon nagsimula ang bangungot. Ang mga tsismis na hindi ko alam. Makalipas ang ilang araw, napansin kong nagbago ang pakikitungo ng ilan naming kasamahan. Kapag dumarating ako, biglang tumatahimik ang grupo. Kapag nagsasalita ako, parang walang gustong makinig. Nagtataka ako. Isang hapon, nilapitan ako ni Jenny. Mukhang kinakabahan siya. May kailangan akong sabihin. Ano iyon? Huminga siya ng malalim. May kumakalat na balita tungkol sa iyo. Parang kinabahan ako. Anong balita? Tumingin siya sa paligid. Sinasabi nilang sinipsip mo raw ang management para ma-promote. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ano? Hindi ako makapaniwala. Hindi iyon totoo. Hindi kailanman. Ngunit mas masakit ang sumunod niyang sinabi. Si Carlo ang nagsimula. Nanlamig ang buong katawan ko. Impossible. Ngunit seryoso ang mukha niya. Nakita ko mismo. Pakiramdam ko ay may sumuntok sa sikmura ko. Ang pampublikong pagpapahiya. Dumating ang araw ng team meeting. Punong-puno ang conference room. Nasa harap ako upang ipresenta ang bagong proyekto. Habang nagsasalita ako, biglang tumayo si Carlo. Malakas niyang ibinagsak ang folder niya sa mesa. Boom! Napalingon ang lahat. Tumingin siya sa akin. Galit na galit. At pagkatapos ay sumigaw siya. Wala kang karapatang maging team leader. Napasinghap ang buong silid. May natulala. May napatayo. May napahawak sa bibig. Naramdaman kong namula ang mukha ko. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ko. Tinuro niya ako. Maraming mas magaling kaysa sa iyo. Lumakas ang boses niya. Marami kang pagkakamali. Hindi ka karapat-dapat. Nagbulungan ang lahat. Ramdam ko ang pagyanig ng mga kamay ko. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Kung may problema ka, maaari nating pag-usapan ng maayos. Ngunit lalo siyang nagalit. Huwag kang magpanggap na mabait. Tahimik ang buong silid. Parang lahat ay naghihintay ng susunod na mangyayari. Kinabukasan, ipinatawag kami ng senior director. Nandoon ang management. Nandoon si Carlo. Nandoon din ako. Mabigat ang tensyon. Pagpasok ng direktor, inilapag niya ang ilang dokumento sa mesa. Tahimik siya. Pagkatapos ay tumingin kay Carlo. May gusto kaming linawin. Biglang namutla si Carlo. Binuksan ng direktor ang folder. Nalaman naming may taong nagmanipula ng project reports. Napatingin ako kay Carlo. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nagpatuloy ang direktor. May ilang reports na sadyang binago upang magmukhang mahina ang performance ng ibang empleyado. Nabigla ang lahat. Pagkatapos ay inilabas niya ang audit records.
At lumabas ang katotohanan. Si Carlo. Siya ang may gawa. Hindi ako makapaniwala. 3 taon ko siyang pinagkatiwalaan. 3 taon ko siyang itinuring na kapatid. Ngunit lihim niyang sinisira ang reputasyon ng iba upang mapalapit siya sa promosyon. Biglang napayuko si Carlo. May luha sa kanyang mga mata. Ako ang may kasalanan. Tahimik ang silid. Hindi siya makatingin kahit kanino. Ako dapat ang mapopromote. Basag ang boses niya. Galit ako, naiinggit ako. Napaluha siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang talagang mahina.